Magandang araw sa lahat. Ako si Angelo Santos. Ngayon ay susuriin natin ang paksang mga maagang palatandaan ng pagpapahiwas ng puso. Ako si Angelo Santos, isang heart surgeon at pagkatapos ng 12 taon sa emergency rooms. Natutunan ko ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi nararamdaman ng matao ang pagpalya ng puso hanggat halos huli na ang lahat. Ang iyong puso ay tumitibo. Ngayon isang beses bawat segundo. At kapag nagsimula itong manghina, hindi ito nagpapadalaing mga alarma, sirena o babala. Nagpapadala ito ang tahimik na senyales na karamihan sa mga tao ay binabalewala. Kapag nagsimula ang pagpalya ng puso, hindi ito kasama ng dramatikong sintomas na nakikita sa pelikula. Lumilitaw ito bilang pagkapagod, pamamaga, pagubo sa gabi, biglang pagtaas ng timbang, o hirap sa pahinga kapag naglalakad papunta sa banyo. Maliit na pahiwatik, mahinahon na pahiwatik. Mga pahiwatik na karamihan sa mga tao ay binabalewala. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mahigit 60% ng mga pasyente na may pagpalya ng puso ay nakaroon ng maagang sintomas sa loob ng ilang linggo, ngunit binalewala ang mga ito at sa oras na makarating sila sa aking operating room, ang kanilang puso ay nalulunod sa likido, hirap na sa sirkulasyon at bumabagsak sa ilalim ng presyon. Narinig ko ang mga monitor alarms. Nakita ko ang mga alon sa ECG na bumabagsak. At iyon ang dahilan kung bakit dapat mong marinig ito ngayon. Mayroong 7 maagang palatandaan ng pagpalya ng puso na halos bawat pasyente na aking ginamot ay naranasan matagal bago bumagsak ang kanilang puso. Kung alam mo ang mga palatandaan na ito, maaari kang kumilos sa oras. Kung binabalewala mo ang ito, maghihintay ang iyong puso at pagkatapos, isang gabi, isang lakad, o isang simpleng sandali ang magtutulak dito, lampas sa punto ng pagbabalik. Sa video na ito, ibubunya ko ang 7 maagang palatandaan ng pagpalya ng puso na mas madalas mong mararanasan araw-araw. At ang palatandaan number 2 ang pinakamabigat sa lahat, na iniugnay sa mga pag-aral sa isang malaking pagtaas ng biglang pagkamatay dahil sa atake sa puso, kahit sa mga taong pakiramdam ay maayos lang noong nakaraang buwan. Ang mga sanggunian para sa aking ibinabahagi ay nasa description sa ibaba kung gusto mong patunay. Walang anuman sa sinasabi ko sa iyo ang hula lang. Bago tayo magsimula, sagutin mo sa akin ang isang bagay sa comments. Ilang taon ka na? At napansin mo ba kung minsan na masyadong mabilis, masyadong mabagal, o hindi regular ang tibok ng iyong puso? Binabasa ko ang bawat komento mismo dahil kung makatulong ako kahit isang tao na maiwasan ang airtable na masyado kong tinayuan, sulit ito. Ngayon, nang walang anumang pagkaantala, simulan natin ang palatandaan number 7. At nagsisimula ito sa isang bagay na napakakaraniwan na karamihan sa mga tao ay hindi man lang binabangit sa kanilang doktor. Number 7. Hindi pangkaraniwang pagkapagod na hindi maayos ng tulog. Hindi ito ang iyong normal na pagkapagod pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Ito ang uri ng pagkapagod kung saan ang pagligo ay pakiramdam na parang tumakbo ng maraton, kung saan kahit ang pagsipilyo ng iyong ngipin ay nangangailangan ng pahinga pagkatapos. Kapag nagsimulang manghina ang iyong puso, hindi ito makapagbomba ng dugo ng epektibo sa iyong mga kalamnan at organo na nangahulugang literal na nagugutom sila sa oxygen. Isipin mo ito na parang sinusubukan mong patakbuhin ang iyong kotse gamit ang tubig sa halip na gasolina. Maaring gumalaw ito, ngunit hirap na hirap ito sa bawat pulgada ng daan. Sinusubaybayan ng New England Journal of Medicine ang 3,400 adult sa loob ng isang dekada at natuklasan na 68% ng mga taong nagkaroon ng pagpalya ng puso ay nagulat ng matinding pagkapagod na ito bilang kanilang unang sintomas, kung minsan ay lumilitaw 8 taon bago ang diagnosis.
Ang iyong katawan ay napakatalino at nagsisimulang idirekta ang daloy ng dugo sa mga mahahalagang organo tulad ng iyong utak at bato, na nag-iwan sa iyong mga kalamnan ng mas kaunting oxygen, na nagpapaliwanag kung bakit ang pag-akyat sa hagdan ay biglang nagiging imposible. Ang nakakaintriga na bahagi ay ang mga taong may pagkapagod na naunay sa pagpalyang puso ay may 40% mas kaunting oxygen delivery sa kanilang mga kalamnan sa panahon nga pangunahing aktibidad ayon sa pananaliksik ng Stanford, at ang kanilang mga kalamnan ay kumukuha lamang ng kalahatingan oxygen mula sa dugo kumpara sa mga malusok na individual. Ang ganitong uri ng pagkapagod ay kakaiba sa pagiging pagod. Ito ay isang mabigat na pagkapagod sa buong katawan na nagpaparamdam sa iyong mga limbs na parang punong semento. Upang labanan ito, magsimula sa magaan na ehersisyo, kahit na parang nakakabali, kapag pagod na pagod ka. 15 minuto lang ng paglalakad araw-araw ay maaring mapabuti ang efficiency ni iyong puso ng 23% sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa data ng Mayo Clinic, ang susi ay ang pagiging regular kaysa sa tindi. Magsimula lamang sa paglalakad patungo sa iyong mailbox kung iyon lang ang kaya mong gawin. Kumain ng mas maliliit na pagkain sa buong araw sa halip na 3 malalaking pagkain dahil ang pagtunaw ay nangangailangan ng malaking daloy ng dugo na hindi maibibigay ng iyong nanghihinang puso. Ipinapakita ng pananaliksik na ang malalaking pagkain ay maaaring magpababa ng cardiac output ng hanggang 20% sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Mag-focus sa mga pagkaing mayaman sa CoQ10 tulad ng salmon, organ meats, at whole grains na maaring mapabuti ang function ng muscle, ng puso, ng 15%. Kapag regular na kinakain, kasama ang beetroot juice na naglalaman ng nitrates na nagpapabuti ng daloyng dugong hanggang 13%. Mahalaga rin ang timing ng aktibidad. Karamihan sa mataong may pagkapagod na nauugnay sa puso ay medyo bumubuti ang pakiramdam sa umaga pagkatapos ng buong gabing paghiga na nakatulong sa sirkulasyon. Kaya, ischedule ang mga mahalagang gawain ng maaga kung posible. Ngunit ang pagkapagod ay hindi lamang ang sinasabi nga iyong katawan sa iyo. Bago tayo magpatuloy, ay tap ang like button at mag-subscribe. Ang pinakanakakagulat na bahagi ay darating pa. Number 6. Pamamaga sa mga hindi inaasahang lugar. Ang iyong mabukong-bukong na parang lobo sa dulo ng araw ay hindi lamang dahil sa matagal na pagtayo sa trabaho. Ito ay isang senyales na ang iyong puso ay nawawalan ng laban-laban sa graffiti. Kapag hindi makapagbombang ng dugo pabalik mula sa iyong ibabang bahagi ng katawan ng epektibo ang iyong puso, nagsisimulang mag-ipon ng likido na parang tubig sa likod ng dam, na lumilihan ng tinatawag ng mga doktor na dependent edema. Natuklasan ng mga mananaliksik na Cleveland Clinic na 71 ng mga pasyente na may pagpalyan ng puso ay nagkaroon ng kapansin-pansing pamamaga ng bukong-bukong sa average na 3 taon bago ang diagnosis. Na marami ang nagpapawalang halaga dito bilang isang senyales ng pagtanda o pagtaas ng timbang. Ang agham dito ay ligaw. Nararamdaman ng iyong mga bato, ang mababang daloy ng dugo at ini, isip na ikaw ay dehydrated. Kaya nagsisimula silang mag-imbak ng sodium at tubig sa pamamagitan ng isang komplikadong hormonal cascade na kinasasangkutan ng renin-angiotensin at aldosterone, nagpapalala ng pamamaga. Maari kang tumaba ng 5 hanggang 10 pounds sa loob lamang ng ilang araw, at natuklasan ng Johns Hopkins na ang mga pasyente ay nakdadala ng average na 73 pounds na labis na likido na ang ilan ay nagtatago ng hanggang 20 pounds. Maari mo itong subukan mismo gamit ang pitting test. Pindutin ng mahigpit ang iyong daliri sa iyong bukong-bukong sa loob ng 5 segundo. At kung mananatili ang markang ang higit sa 2 segundo, ito ay nakakabahala at nagpapahiwatik ng hindi bababa sa 1 litro ng labis na pagtatago ng likido
Ang pamamaga ay karaniwang nagsisimula sa iyong mga bukong-bukong dahil sa graffiti. Ngunit maaring umayat sa iyong mga binti at sa iyong tiyan na nagiging sanhingeng, isang kondisyon na tinatawag na asites na nagpaparamdam sa iyo ng bloated kahit na hindi ka masyadong kumain. Para pamahalaan ito, bawasan ang iyong pag-inom ng sodium sa mas mababa sa 2,000 mg araw-araw na maring magbawas ng fluid retention ng 35% sa loob ng 2 linggo ayon sa pananaliksik sa Europa. Nangangahulugan itong pagbabasang bawat label dahil ang sodium ay nakatago sa tinapay, cereal, at maging sa cottage cheese. Magsuot ng compression socks na may 15 hanggang 20 mm mercury pressure sa araw na nagpapabuti ang sirkulasyon ng 32% at pumipigil sa pag-ipon ng dugo sa iyong ibabang bahagi ng katawan. Matulog na nakataas ang iyong nga. Paan ng pulgada gamit ang nga. Unan o bed risers upang matulungan ang graffiti na gumana para sa iyo na nagpapahintulot sa likido na muling ipamahagi at maprosesong iyong gabato. Ang natural na diuretics tulad ng parsley tea, dandelion root at hibiscus tea ay maaring magpataas ng produksyon ng ihi ng 27% kapag regular na kinakain na tumutulong na alisin ang labis na likido ng natural nang walang mga side effect ng prescription diuretics. Maari ding magpadala ng senyales ang iyong puso sa mga paraang hindi mo inaasahan. Number 5. Pagbilis ng tibok ng puso o paglaktaw habang nagpapahinga. Ang pagupo sa iyong sopa at pakiramdam na parang nagbabackflip ang iyong puso ay hindi pagkabalisa. Maaring ito ay desperadong pagtatangka ng iyong puso na mapanatili ang daloy ng dugo sa kabila ng pahina ng bomba nito kapag humina ang muscle ng puso. Sinusubukan nitong magbayat puri sa pamamagitan ng pagtibok ng mas mabilis upang mapanatili ang cardiac output. C. Watan berarti an ati. Nan berarti. Wati. Nan a. Dan ha. Dan perati, tulad ng isang hamster na mas mabilis na tumatakbo sa isang gulong na nagiging mas mahirap paikutin. Ang isang malusog na resting heart rate ay dapat na 60 hanggang 100 beats per minute. Ngunit ang maagang pakpalya ng puso ay madalas na nagtutulak nito sa itaas ng 110 kahit habang nanonood ng TV na ang ilang tao ay nakakaranas ng rate na 120 hanggang 130 sa panahon ng kumpletong pahinga. Natuklasan ng New England Journal of Medicine na ang mataong may resting rates na patuloy na higit sa 75 ay may 55% na mas mataas na panganib na magkaroon ng pakpalya ng puso sa loob ng 10 taon. At bawat T-volt na pagtaas sa resting heart rate ay nagpapataas na panganib na misa pang 60%. Maari ding lumaktaw ang iyong puso o pakiramdam na ito ay nagba-flopping na nangyayari dahil ang electrical system na kumokontrol sa iyong tibok ng puso ay nasisira kapag ang muscle ng puso ay stress o nasira. Natuklasan ng mga mananaliksik na Stanford na ang mga taong may hindi ginagamot na irregular heartbeats ay lumalala sa pakpalya ng puso ng 3 beses na mas mabilis kaysa sa mga nakakakuha na paggamot na ang irregular rhythms ay lumiliha nga magulong daloy nga dugo na lalong nakakasira sa puso. Natuklasan ning Heart Rhythm Society na 82% ng mga pasyente na may pakpalya ng puso ay nakakaranas ng mga problema sa ritmo sa loop na 5 taon bago ang diagnosis na ang atrial fibrillation ang pinakakaraniwang uri na nakakaapekto sa 33% ng mga pasyente. Upang masubaybayan ito, suriin ang iyong pulso ng regular sa pamamagitan ng paglalagay ng 2 daliri sa iyong pulso at pagbibilang sa loop ng 60 segundo. Tandaan ang rate at kung regular ba ito o magulo. Maraming smartwatches ngayon ang nakaadiskubre kang irregular rhythms na may 94%
Accuracy. Ayon sa validation studies, at ang ilan ay maari pangang magsagawa ng ECGs na maari mong ibahagi sa iyong doktor. Magsanay ng 4-7-8 breathing technique. Huminga ng malalim sa loop ng 4. Pigilin sa loop ng 7. Huminga palabas sa loop ng 8 na maaring magbawas ng heart rate ng 11 beats per minute kapag ginawa ng 2 beses araw-araw sa pamamagitan ng pag-activate ng iyong parasympathetic nervous system. Ang magnesium supplementation ng 400 mg araw-araw ay maring magbawas ng irregular heartbeat episodes ng 52% dahil pinapatatak ng magnesium ang electrical signals sa heart muscle cells at mahalaga ang pag-iwas sa caffeine dahil maari nitong mapataas ang heart rate ng 16 beats per minute sa loob ng hanggang 6 na oras pagkatapos ng pagkonsumo. Kung hirap ang iyong puso, sasabihin din ng iyong pahinga ang kwento. Number 4. Hingalin mula sa simpleng gawain. Kapag ang pag-aayos ng iyong kama ay nagpapahinga sa iyo at humihingal, o kailangan mong magpahinga sa gitna ng pag-akyat sa hagdan, hindi iyan pagiging out of shape. Iyan ay pagwawagayweng pulang bandilang ng iyong puso. Natuklasan ng American College of Cardiology na 89% ng mga kaso ng pagpalya ng puso ay kinasasangkutan ng hindi may paliwanag na hirap sa pahinga sa panahon ng magagaan na aktibidad na lumalabas sa average na 2 taon bago ang diagnosis. Kapag hindi epektibong nakapagbomba ang iyong puso, bumabalik ang dugo sa mga daluyan ng dugo sa iyong baga na nagiging sanhi ng pagtagas ng likido sa mga air sacs na tinatawag na alveoli, kung saan nagaganap ang pagpapalitan ng oxygen. Isipin na sinusubukan mong huminga sa pamamagitan ng basang tuwalya habang may nakaupo sa iyong dibdib. Natuklasan ng mga mananaliksik ng Yale gamit ang advanced imaging na ang mga pasyente na may magang pagpalya ng puso ay may 34% na mas maraming likido sa kanilang baga kaysa sa mga malusok na individual kahit na pakiramdam ay mayos lang sila sa pahinga. Hindi namamalayan ng matao na binabago nila ang kanilang buong buhay sa paligid ng sintomas. Ayon sa pananaliksik ng University of Toronto, may 62% na pagbawas sa pisikal na aktibidad sa loob ng 5 taon nang hindi nila napapansin, tulad ng pagparada ng mas malapit, pag-iwas sa hagdan, at paggawa ng madahilan upang hindi lumabas. Mahalaga rin ang uri ng hirap sa pahinga. Kung kailangan mo ngang maraming unan para makahinga ng komportable sa gabi, ipinapakita ngang pananaliksik ng Columbia University na may 73% na pagkakataon na mayroon kang ilang antas ng pagpalya ng puso. Ang ilang tao ay nakakaranas ng paroxysmal nocturnal dyspnea, nagigising na humihingal 2 hanggang 3 oras pagkatapos makatulog dahil ang pagiga ay muling nagpapamahagi ng likido mula sa mga binti patungo sa dibdib na bumubulwak sa mga bagangang hanggang 1 litro ngaragdagang likido. Ang orthopnea o hirap sa pahinga habang nakahiga ay nangyayari sa 61% mga pasyente na may pagpalyangang puso at madalas silang pinipilit na matulog sa mga recliner. Upang mapabuti ang pahinga, magsagawa ngang pursed lip breathing sa pamamagitan ng paglanghap sa ilong sa loop ngang 2 bilang at pagbuga sa pamamagitan ng nakapulot na labi sa loop ngang 4 na bilang na maaring mapabuti ang oxygen saturation nga 8% at mabawasan ang pagtatrabaho ng pahinga ng 25%. Gumamit ng incentive spirometer 3 beses araw-araw sa loob ng 10 minuto upang mapabuti ang kapasidad ng baga ng 15% sa loob ng 3 buwan. Ang device na ito ay nagbibigay ng resistance training para sa iyong makalamnan sa pahinga. Panatilihin ang indoor humidity sa pagitan ng 30 hanggang 50% dahil ang labis na kahalumigmigan ay nagpapabigat sa pakiramdam ng hangin at mas mahirap huminga. Samantalang ang napakaliit ay nagpapairita
Sa mga daanan ng hangin, bahagyang sumandal pasulong kapag naglalakat pataas, na nagbubukas ng mga daanan ng hangin ng 12% na mas malaki kaysa sa nakatayo ng tuwid sa pamamagitan ng pagbabago ng ulo ng iyong diaphragm. I-dokumen kung kailan ka hinihingal at gaano katagal ang pagaling. Ang impormasyong ito ay nakakatulong sa mga doktor na suriin ang kalubhaan at paglala. Minsan ang iyong mga problema sa puso ay nakukunwari bilang tila problema sa pahinga. Number 3. Paulit-ulit na pag-ubo na may kakaibang plema. Ang paulit-ulit na pag-ubo na hindi nawawala sa kabilang pagsubok ng bawat gamot sa sipon sa istante ng botika ay hindi bronchitis. Ito ang iyong puso na nahihirapan na panatilihing walang likido ang iyong mga baga. Natuklasan ng Massachusetts General Hospital na 76% nga pasyente na may pakpalyan ng puso ay nakaroon ng chronic cough sa average na 18 buwan. Bago ang diagnosis na marami ang hindi tama ang paggamot para sa hika, allergy. Acid reflux muna. Ang cardiac cough na ito ay gumagawang mabula na plema na maring puti o may bahid na pink mula sa dugo na nangyayari kapag ang presyon sa mga daluyan ng dugo sa iyong baga ay napakataas, na ang mamapulang selula ng dugo ay tumutulo sa mga daanan ng hangin, na parang tubig na tumutulo sa mga bitak sa dam. Natuklasan ng Duke University na ang makataong may pingting na plema ay 6 na beses na mas malamang na makaroon ng pakpalyan ng puso kaysa sa maka may malinaw na plema. At ang pink na kulay ay nagpapahiwatig ng mga presyon sa mga daluyan ng baga na lumalagpas sa 5.5 mm mercury. Ang ubo ay lumalala kapag nakahiga at bumubuti kapag nakaupo. Madalas natuyo at umubo sa araw. Ngunit gumagawa ngang mas maraming plema sa gabi na may natatanging basa na tunok na inilalarawan ng mga doktor bilang cardiac asthma. Ang Northwestern University ay bumuong isang AI system na nagpapakilala sa mga gastos ng pakpalyan ng puso na may 87% accuracy mula lamang sa mga sound pattern na nakakakita ng banayat na acoustic signatures na hindi naririnig tangang tao. Ang regular na gamot sa ubo ay hindi gumagana dahil ginagamot mo ang sintomas, hindi ang sanhi. Ipinapakita ngang pananaliksik sa Europa na 83% ng nga tao ang sumusubok ngang hindi bababa sa 3 makakaibang gamot bago makuha ang tamang diagnosis na nag-aasaya ng average na 6 na buwan sa mga hindi epektibong paggamot. Ang ubo ay madalas na lumalala sa gabi dahil iyon ang oras kung kailan ang fluid redistribution ay pinakamadrama na ang ilang pasyente ay umuubo ng napakalakas na sila ay nagsusuka o nakakaranas ng pananakit ng dibdib. Ang pagtulok na nakataas ang iyong ulo ng 30 hanggang 45 gra ay maaring magbawas ng pag-ubo sa gabi ng 58% sa pamamagitan ng paggamit ng graffiti upang maiwasan ang pag-ipon ng likido sa iyong mga baga. Ang paggamit ng cool mist humidifier ay nagbabawas ng mga episode ng pag-ubo ng 31%. Kapag ang humidity ng silid ay pinapanatili sa 40% na tumutulong na manipisin ang mga secretions ng uhog. Iwasan ang mga produkto ng gatas bago matulog dahil pinapakapal nila ang uhog at nagpapataas ang produksyon ng hanggang 20%. Sa halip, uminom ng maligamgam na tubig na may pulot na nagbabawas ng dalas ng ubo ng 36% at mayroong antimicrobial properties. Magsanayng control coughing sa pamamagitan ng pahinga ng malalim, pagpigil sa loop ng 3 segundo, pagkatapos ay umubo ng 2 beses na bahagyang bukas ang bibig upang epektibong malinis ang plema habang binabawasan ang strain sa iyong puso at binabawasan ang pagtaas ng presyon ng dugo na maaring mangyari sa marahas pag-ubo. Ang susunod na palatandaan ay tila ganap na hindi naugnay
Ngunit ito ay isa sa mga pinakamahuhusay na sintomas. Number 2. Mabilis na pagbabago sa timbang na walang ganang kumain. Ang pagtaas ng 3 pounds sa magdamag ay hindi mula sa late night pizza. Ito ay purong water weight mula sa iyong nanghihinang puso at maari itong magpabago-bago ng malaki araw-araw. Natuklasan ng Cleveland Clinic na ang mabilis na pagtaas ng timbang ng higit sa 2 libra araw-araw o 5 pounds lingguhan ay nangyari sa 91% ng nga kaso ng pagpalya ng puso sa loob ng 6 na buwan bago ang pagpapa-ospital na ang ilang pasyente ay tumabangang hanggang 15 pounds sa isang linggo. Ang iyong nanghihinang puso ay nag-trigger ng isang hormone cascade kabilang ang aldosterone, vasopressin at natriuretic peptides na nagsasabi sa iyong mga bato na panatilihin ang bawat patak ng likido na parang ang iyong katawan ay naghahanda para sa isang pagbaba na hindi darating. Natuklasan ng mga mananaliksik ng Boston University ang mga antas ng aldosterone na 300% na mas mataas kaysa sa normal sa mga pasyente na may pagpalya ng puso na nagiging sanhinge. Average na 9 lb fluid retention na maaring mangyari ng unti-unti na hindi napapansin ngam. Gataw hanggat hindi nakasya ang kanilang sapatos. Kakaiba, nawawalan ka ang gana sa pagkain dahil ang pag-ipon ng likido sa iyong atay at bituka ay lumilihang maling kabusugan at pagduduwal dahil mas maliit ang espasyo ng iyong tiyan upang lumawak habang pinipindot ito ng likido mula sa lahat ng panik. Natuklasan ng mga mananaliksik ng Mount Sinai na 77% ng mga pasyente na may early stage heart failure ay nakaranas ng 30% na pagbabangang gana sa pagkain na humahantong sa pagkasira ng kalamnan kahit na tumaas ang kabuuang timbang mula sa likido. Isang mapanganib na kombinasyon na tinatawag na cardiac cachexia. Ang distribusyon ng timbang ay nagbibigay ng ma-diagnostic clues. Masikip ang sapatos bago ang mga kamiseta. Hindi kasya ang mga singsing ngunit kasya ang mga relo. At ang mga marka ng medyas ay tumatagal ng oras upang mawala dahil ang likido ay sumusunod sa graffiti. Natuklasan ng Harvard na ang pagsubaybay sa mga pattern na ito ay nakatulong na matukoy ang pagpalya ng puso ng 4 na buwan na mas maaga kaysa sa tradisyonal na pamamaraan na posibleng maiwasan ang pagpapa-ospital. Timbangin ang iyong sarili tuwing umaga sa parehong oras pagkatapos gamitin ang banyo, ngunit bago kumain, panatilihin ang mga detalyadong log na may mga tala tungkol sa iyong pakiramdam at alertuhin ang iyong doktor kung tumaba ka ng higit sa 2 libas araw-araw o 5 libas lingguhan. Ang mga pasyente na nagtatala araw-araw ay 56% na mas malamang na makahuli ng problema ng maaga at maiwasan ang mapagbisita sa emergency room. Limitahan ang kabuwang pag-inom ng likido sa 2,000 ml araw-araw, kabilang ang sopas, ice cream, Jell-O, at anumang pagkain na likido sa temperatura ng silit na nagbawas ng mapagpapa-ospital nga 37% sa mga pasyente na nasa early stage ayon sa isang pangunahing European trial. Kumain nga 6 na malilit na pagkain sa halip na 3 malalaking pagkain na nakatuon sa mga pagkaing mayaman sa nutrisyon na may 2 gram protina bawat kilong timbang ng katawan upang mapanatili ang 23% na mas maraming muscle mass kaysa sa standard na pag-inom ng protina. Ang natural na appetite stimulants tulad ng hingerte na nakpapataas na gastric motility na 25% o zinc supplements sa 25 mg araw-araw ay maaaring magpataas ng gana sa pagkain ng 28% sa mga pasyente ng puso habang sinusuportahan din ang immune function. Ngayon para sa pinakamapanganib na palatandaan na halos lahat ay binabalewala ng lubusan. Number 1. Pagising upang umihingang maraming beses bawat gabi. Kung gumigising ka upang umihingang higit sa 2 beses sa gabi, maaring nanghihina
ang iyong puso. Ang sintomas na ito na tinatawag na nocturia ay naroroon sa 87% ng mga kaso ng magang pakpalya ng puso ayon sa Harvard Medical School na ang nga nagdurusa ay 4 na beses na mas malamang na magkaroon ng malubhang pakpalya ng puso sa loob ng 7 taon sa araw. Sanhingang graffiti, ang pahila ng likido sa iyong mga binti at paa na hindi epektibong may balik ng iyong nanghihinang puso laban sa pahilangang graffiti na nag-ipon ng hanggang 2 litro ng labis na likido sa iyong ibabang bahagi ng katawan. Ngunit kapag nakahiga ka sa gabi, ang likido na iyon ay nagiging level sa iyong puso at sa wakas ay maring may bomba sa iyong mga bato na biglang nagtatrabaho ng sobra-sobra upang alisin ang backlog. Natuklasan ng mga mananaliksik ng Johns Hopkins gamit ang espesyal na pagsubaybay na ang nga pasyente na may magang pakpalya ng puso ay gumagawa ng 78% na mas maraming ihi sa gabi kaysa sa araw, ganap na binabaliktad ang normal na pattern kung saan ang nga malusok na tao ay gumagawa lamang ng 20% ng pang-araw-araw na ihi sa gabi. Ang matagal na kakulangan sa tulog na ito ay nagpapataas ng stress hormones tulad ng cortisol ng 45%. Nagpapataas ng presyon ng dugo ng 10 puntos, parehong systolic at diastolic, at nagpapataas ng panganib sa diabetes ng 28%. Lumilihang isang nakamamatay na cycle na nagpapabilis sa pagkasira ng puso at nagpapalala sa orihinal na problema. Natuklasan ng Vanderbilt University na ang mga pasyente na may pakpalya ng puso ay gumagawa ng 900 ml ihi sa gabi kumpara sa 400 ml sa mga malusok na individual, higit sa dobleng normal na dami na nagpapaliwanag kung bakit kinakailangan ang maraming SART. Ang timing ay mahalaga din. Kung gumigising ka sa pagitan ng 2 at 4 ng umaga ng regular, iyon ang panahon kung kailan pinakamataas ang fluid redistribution at mas malakas na indikasyon ng mga problema sa puso kaysa sa random na oras ng pagising. Ang paglabag sa siklo na ito ay nangangailangan ng pagsusuot ng compression stocking sa araw na nagbabawas ng pag-ihi sa gabi ang 7% sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-ipon ng likido sa mga binti, pag-alis ngam, mga ito 2 oras bago matulog para sa unti-unting kontroladong fluid redistribution. Itaas ang iyong mga binti sa loop na 30 minuto sa huling hapon, ideal sa pagitan ng 4 at 6 p. upang iproseso ang labis na likido bago matulog na nagbabawas ng mga biyahe sa banyo ng 1-2 hours sa gabi. Iyong sa pananaliksik ng hapong. Uminom ngang anumang diuretic medications bago ang 2 p.m. na nagbabawas ng pag-ihi sa gabi ng 60% dahil pinapayagan nito ang iyong nga bato na alisin ang labis na likido sa oras ng pagising. Limitahan ang pag-inom ng sodium sa gabi, lalo na pagkatapos ng 6 p.m. dahil ang sodium na kinain sa hapunan ay nagdudulot ng 40% na mas maraming fluid retention kaysa sa parehong dami na kinain sa almusal. Dahil sa circadian rhythm effects sa function ng bato, magsanay ng pelvic floor exercises tulad ng Kegels upang mapabuti ang bladder control ng 35% at bawasan ang urgency sensations na nagpapagising sa iyo ng maaga. Panatilihin ang detalyadong bladder diary na nagtatala ng eksaktong oras, tinatayang dami, at anumang naugnay na sintomas tulad ng hirap sa pahinga o pananakit ng dibdib upang matulungan ang mga doktor na makilala ang nocturia na naugnay sa puso mula sa mga problema sa prostate o overactive bladder syndrome na nangangailangan ganap na makakaibang paggamot. Ang 7 palatandaan na ito ay kumakatawan sa lalong desperadong pagtatangka ng iyong katawan na magbayat puri para sa isang nanghihinang bomba ng puso na bawat sintomas ay kalaunan ay nagiging isang problema na nagpapalala sa orihinal na issue.
Ipinakita ng Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis na sumubaybay sa 6,800 iba't ibang kalahok sa loob ng 15 taon na ang mga taong nakilala at kumilos sa mga maagang babala ay may 68% na mas mababang panganib ng kamatayan mula sa pagpalya ng puso kumpara sa mga nahintay hanggang sa maging malubha ang sintomas upang mangailangan ng emergency treatment. Ang iyong puso ay patuloy na tumitibok mula bago ka ipinanganak, na nag-ipon ng mahigit 2.5 bilyong tibok kung nabuhay ka ng 70. At kapag nagsimula itong magpadala ng masenyales ng pagkabahala sa pamamagitan ng pagkapagod, pamamaga, mabilis na tibok, hirap sa pahinga, pagubo, pagbabago sa timbang, at pag-ihi sa gabi, ang pakikinig at pagawang aksyon ay literal na makapagliligtas sa iyong buhay. Binibigyang diin ng European Society of Cardiology na ang pagpalya ng puso ay hindi isang hatol ng kamatayan kapag nahuli ng maaga sa tamang pamamahala. Kabilang ang mga gamot, pagbabago sa pamumuhay, at pagsubaybay. Maraming tao ang nabubuhay ngang buo at aktibong buhay sa loob ng mga dekada pagkatapos ng diagnosis. Ngunit ang susi ay ang pagkilala at aksyon bago mangyari ang hindi na may babalik na pinsala. Tandaan, bumubulong ang iyong puso bago ito sumiga. At ang 7 palatandaan na ito ay ang paraan nitong pahinging tulong bago huli na ang lahat. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o komento, huwag mag-atubiling iwanan ang mga ito sa ibaba. Salamat sa panonood.